Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dalawang tindahan na iligal na nagbebenta ng vape products, sinalakay ng BIR at NBI sa Bulacan. Utang ng Pilipinas, sumampa sa 16.75 trilyong piso noong Abril. Kawalan ng aksyon ni Senate President Chis Escudero sa impeachment ni VP Sara, posibleng may kinalaman umano sa 2028 elections. Sa MBC TV correspondents, aso, itinali at kinaladkad ng nakamotorsiklo, kakasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act. Sa MBC TV Sports, Pilipinas, bigong makabawi kontra Chinese Taipei sa friendly match sa Maynila. At sa Showbiz Spotted, Viva, nagbabala sa deepfake video ni Ann Curtis na ginagamit bilang online promotion. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sabay na sinalakay ng Bureau of Internal Revenue o BIR at National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang tindahan sa Giginto, Bulacan na nagbebenta ng aabot sa 18,000 na illegal na vape products. Natuklasan din sa naturang operasyon ang kanilang pekeng tax stamps. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Umaabot sa mahigit 18,000 bilang ng vape products at peking mga tax stamps ang nasamsam ng Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation sa sinalakay na dalawang tindahan na nagbebenta ng illegal na vape products sa Giginto sa lalawigan ng Bulacan. Ang operasyon ay sinagawa ng NBI at BIR matapos ang isinagawang surveillance sa mga online sales activities ng mga ito sa social media, particular na sa Facebook. Kabilang sa mga nakumpiska sa dalawang establishmento ang mahigit 4,700 salt nicotine units at 14,000 mahigit na conventional vape products kasamang mga peking Internal Revenue Excise stamps at counterfeit disposable vapes. Sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang mga produktong ito ay maring magdulot ng malaking pinsala sa kalusugan ng mga vape users, lalo na ang mga kabataan. Sa pagtaya ng BIR, aabot sa halagang 36.51 milyong piso ang kakulangan sa tax assessment ng dalawang vape store na mayroong excise tax liability na aabot sa 3.4 na milyong piso. Sa ngayon ay nihahanda na ng BIR ang patong-patong na mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code laban sa nahuling mga empleyado, maging ang mga may-ari ng dalawang sinalakay na vape store sa Giginto sa lalawigan ng Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pumalo na sa 16.75 trilyong piso ang utang ng Pilipinas noong nagdaang buwan ng Abril, katumbas ng karagdagang halos 70 bilyong piso. Sa kabila nito, positibo pa rin ang Bureau of Treasury na may tuturing pa rin itong sustainable at nakaangkla sa misyong paunlarin ang ating ekonomiya. Tinutukan yan sa report ni Dustin Bayog. Umakyat sa 16.75 trilyong piso ang kabuang utang ng bansa na naitala sa katapusan ng April 2025 batay sa Bureau of the Treasury. Nakapagtala ito ng 0.41% increase o katumbas ng 68.89 bilyong pisong dagdag sa pambansang utang mula sa naitalang 16.68 trilyong piso noong March 2025, 1 trilyong mataas sa naitalang 15 trilyong piso noong April nakarang taon. Sa kabila nito, itinuturing pa rin sustainable ng Treasury ang naitalang maliit na increase na dulot ng pagpapalakas ng piso na siyang nakatulong sa pagbawas ng mga inuutang sa ilalim ng fiscal program.
Dagdag dito na nasa tamang direksyon pa rin ng pamahalaan sa misyon nitong mapababa ang debt to GDP ratio sa below 60% sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayon din ang target na maibaba sa 3.8% ang fiscal deficit pagdating ng 2028. Samantala, domestic na utang pa rin ang halos bumubuo sa utang na bansa na may halagang 11.59 trilyong piso o katumbas ng 69.2% kumpara sa external debt o utang mula sa labas ng bansa na nasa 30.8%. Ito raw ay bunsod ang mataas na debada government securities, kabilang ang benchmark bonds na pagpapakita pa rin ng mataas na tiwala ng mga investors sa bansa. Nakitaan naman ng pagbaba o improvement ang external debt na mabawasan ito ng higit 140 bilyong piso o katumbas ng 2.68% mula sa buwan ng Marso. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na posibleng may pansariling political agenda si Senate President Cheese Escudero sa umano'y kawalan nito ng aksyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag ng mambabatas, isa itong paglabag sa saligang batas. Narito ang report ni Milky Regonan. May pinoprotektahan umano si Senate President Cheese Escudero kaya inaantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumayo sa plenaryo si House Deputy Minority Leader Franz Castro at kwenestyon ang patuloy na pagdribble ni Escudero para di masimulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sabi ni Castro, something fishy at posibleng may kinalaman ito sa plano ni Escudero sa 2028 kaya nag-iingat na hindi maapektuhan ang ugnayang politikal nito sa mga Duterte. Muling umaapela si Castro sa Senado na gawin ang kanilang tungkulin. Anya, mag-a-adjourn ang 19th Congress sa susunod na linggo. Pero tuloy-tuloy ang tungkulin ng mga senador sa kanilang responsibilidad na litisin ng Vice Presidente hanggang pagtawid ng 20th Congress. Narito si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Tungkulin na ngayon ng Senado na gampanan ang kanilang bahagi. Ang anumang karagdagang pagkaantala ay hindi lamang paglabag sa saligang batas, ito ay kawalan ng katapatan sa interes ng publiko. Senate President Escudero at lahat ng mga senador na humaharang sa paglilitis na ito ay dapat paalalahanan, hindi sila higit sa saligang batas. Dapat nilang tandaan na sila ay naglilingkod sa bayan, hindi sa kanilang patron sa politika. Una nang sinabi ng Senate President na magko-convene ng Senado bilang impeachment court sa June 11. Pero nakasalalay na anya sa mga senador sa 20th Congress kung itutuloy o hindi ang impeachment trial. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos makipagsundo sa Department of Agriculture, magiging saklaw na rin ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 20 pesos na kada kilong bigas. Sa ilalim ng programa, pwede na rin mag-redeem ng murang bigas gamit ang food credits. Magbabalita si Rovic Manuel. Upang mas palakasin pa ang food access at maraming Pilipino ang makinabang, inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magiging bahagi na ng kanilang food stamp program ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang press briefing sa Malacanang. Sa panayam naman ng DZRH kay Gatchalian, sinabi nitong napagkasunduan na anya nila ng Department of Agriculture o DA na isama na ang pagbebenta ng murang bigas sa mga accredited retailers. Ang usapan namin ng Department of Agriculture ni Secretary Laurel, yung murang bigas, yung benteng bigas ng Pangulo, dadali na natin doon para yung nakukuha nilang food credit, murang bigas na ang mabibili nila. So, ibig sabihin, mas marami silang pagkain na makukuha pa doon sa food credit. Ang retailers ay kinabibilangan ng kadiwa ng Pangulo, agri-cooperatives at iba pang micro, small and medium enterprises o MSMEs kung saan maaaring redeem ng mga benepisyaryo ang kanilang food credits. Ayon sa kalihim, nasa 300,000 mga benepisyaryo na nakakatanggap ng food voucher worth 3,000 pesos ang makikinabang sa naturang programa na target pang umabot hanggang sa 750,000. Doon sila mamimili ng pagkain na angkop para sa kanilang pamilya. So, doon, ngayon, ma-avail na nila sa tulong ng Department of Agriculture at sa utos ng ating Pangulo na to make yung
yung 20 pesos na bigas available sa pinakamahihirap. Ito yung pamamaraan para makaarating talaga sa kanila. 300,000 na muna yan, pamilya, magiging hanggang sa umabot sa 750,000. Kasalukuyan, nasa 900 accredited retailers na aniya sa buong bansa at patuloy na dumarami dahil sa pagdami na rin ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom program. Matatandaan na inilunsad ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program noong July 2023 na naglalayong itaas ang 750,000 food poor families mula sa kagutuman sa taong 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, arangkada na simula July 1 ang night voter registration para sa mga magpaparehistro upang makaboto sa 2025 barangay and SK elections. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na 1 linggo lang muna tatagal ang registration na tatagal simula July 1 hanggang July 7. Ilalagay ang mga ito sa mga matataong lugar na bukas hanggang gabi at sa buong magdamag tulad na lamang sa PITX, mga paliparan at sa mga ospital. Layon anya ng pagdulunsad ng night voter registration na mabigyan din ng pagkakataon ang mga botante na walang panahon na makapagrehistro dahil sa kanilang trabaho. Para naman medyo mabigyan naman natin ng pagkakataon yung mga panggabi, lalo na yung nagtatrabaho, na makapagparehistro. Dahil nga po sa buong araw kasi kalimitan, tulog sila o Correct. napapahinga sila. Oo. Hindi na sila nakakapagparehistro. Ayan. Samantala, nangako naman ng Department of Migrant Workers o DMW na tutulungan nito ang isang Pinay OFW na nakaranas ng miscarriage sa kanyang flight patungong Incheon, South Korea. Patungo sana ng Saipan ng OFW kasama ang kanyang asawa, biyanan at anak mula Clark Airport at magle-layover lang sa Incheon. Pero dito na niya ipinanganak ang sanggol na lalaki na hindi humihinga. Sinubukan pa umano itong dalhin sa pinakamalapit na ospital, subalit idineklara rin na dead on arrival. Tutulong naman ang DMW sa pagbabayad ng kanyang medical bills at iba pang medical support habang patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Incheon Police para sa autopsy ng sanggol at paghahanda para agad na maiuwi ang mga labi nito. Sa mundo ng football, bigong makabawi ang Pilipinas sa ginanap na friendly match kontra Chinese Taipei kahapon. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghanda ng national team sa mga paparating na tournament, kabilang ang AFC Women's Asian Cup 2026 qualifiers. Ang mga detalye sa report na ito. Tinamo ng Philippine Women's National Football Team ang 0-1 na pagkatalo laban sa Chinese Taipei sa isang friendly match na ginanap sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila nitong Martes, June 3. Naisalpak ni Saki Matsunaga ng Chinese Taipei ang lone goal sa laro matapos samantalahin ang pagkakamali ni Filipina midfielder Sara Egesvic na nagbunga ng maikling clearance at agad na na-convert sa goal. Ito ang kauna-unahang pagkakatalo ng Pilipinas matapos ang kanilang pagkakasweep ng mga friendly match kontra United Arab Emirates noong Abril. Hindi nasama sa lineup ngayong laro sina Sarina Bolden at Kinley Quezada dahil nagre-recover pa ang mga ito sa injury. Nitong October 2023, tinalo ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa score na 4-1 sa ikalawang round ng AFC Olympic Qualifiers. Ngunit ngayong friendly ay nabigo ang koponan na maulit ito. Kasalukuyang nasa gitna ng training camp ang Pilipinas bilang paghahanda sa mga nalalapit na kompetisyon sa ikalawang bahagi ng taon. Kabilang ang AFC Women's Asian Cup 2026 Qualifiers na gaganapin ngayong buwan. Sa aming pagbabalik, resulta sa kampanya ni Alex Ayala sa Birmingham Classic sa United Kingdom, alamin. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Truck driver na ng araro ng mga sasakyan sa Quezon City na ikinamatay ng 3 katao positibo sa iligal na droga. Sa MBC TV Global South Korea, may bago ng Pangulo. At sa showbiz spotted CJ Opiaza, emosyonal sa crowning ceremony bilang bagong Miss Grand International 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nagpositibo sa paggamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang driver ng truck na sangkot sa isang trahedya sa kalsada sa Batasan, San Mateo Road sa Quezon City noong May 28. Itong kinumpirma ng QC Police District matapos isailalim sa drug at alcohol breath analyzer test ang driver na si Erwel Domingo matapos ang aksidente. Una nang sinampahan ng QCPD ng patong-patong ng mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to property ang nabanggit na truck driver. Pagdidiin ni QCPD OIC Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, titiyakin ng PNP na mananagot sa umiiral ng mga batas ang sinumang driver na nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng iligal na droga. Nababahala naman ang isang AIDS advocacy group sa pabata ng pabatang mga biktima ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa bansa. Panawagan pa ng grupo, bagamat matindi ang banta ngayon ng HIV, hindi rin dapat isawalang bahala ang banta ng iba pang sexually transmitted diseases o STDs. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Sinegundahan ng grupong Names Project Philippines ang panawagan ng Department of Health na ideklara ng isang public health emergency ang sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus. Kasunod dito ng pagsirit ng kaso ng HIV sa bansa simula noong entrada ng taon kung saan lumalabas na mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala kada araw. Ayon kay Nanette Ortega, founder ng Names Project, maging sa kanilang monitoring ay pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng HIV. Kaugnay nito, binigyang diin ni Ortega ang kahalagahan ng prevention at pagpapaigting sa information drive tungkol sa mga paraan upang hindi mahawa ng HIV at iba pang sexually transmitted disease o STD. Bukod dito, dapat din aniyang maging pantay ang pagtingin ng publiko sa sakit na HIV at sa mga sexually transmitted infection. Marami po kami kasing cases na na-diagnose muna namin siya ng halimbawa gonorrhea or syphilis dahil paulit-ulit po yun or recurrent at ang ibig sabihin nun ay hindi po safe yung kanyang sexual practices, walang protection, walang prophylactics. So may chance po na makakuha siya ng HIV in the future. So tinitingnan po namin ng sabayan HIV at saka sexually transmitted infection. Sabi ni Ortega, bagamat mayroong iniinom na PrEP o pre-exposure prophylaxis para mabawasan ang tsansa na mahawa ng HIV ang isang tao, hindi pa rin ito makukontra ang iba pang mga STD tulad na lamang ng gonorrhea at syphilis, kaya napakahalaga rin ng paggamit ng kondom sa pakikipagtalik. Sa gitna ng pagdami ng nagpopositibo sa sakit ng HIV, ipinaalala ni Ortega na may mga programa ang iba't ibang organisasyon katuwang ang mga lokal na pamahalaan na tumutulong sa people living with HIV. Sa panayam ng DZRH kay Rainer Naldoza, Pangulo ng Pinoy Plus Association at isang person living with HIV, ipinagdiinan nitong hindi isang death sentence o sentensya ang sakit na HIV. Sa pamamagitan anya ng antiretroviral medications na libreng nakukuha sa mga social hygiene clinic, matutulungan nitong makapamuhay ng normal ang isang taong HIV positive. Gaya nga po na nabanggit ko kanina na yung antiretroviral treatment or drug, pinapahaba niya po yung buhay ng mga taong namumuhay na may HIV at pinapababa niya yung viral load ng HIV sa katawan po ng taong namumuhay na may HIV. Gayun din po ay marami po tayong mga access HIV services na pwedeng i-access po o i-avail ng isang person living with HIV or yung at risk for HIV. Bukod dito, ipinapabatid din na Ortega at Naldoza sa publiko na hindi dapat mahiya ang isang individual na sumailalim sa HIV testing. Para sa mga nais magpa-test o may katanungan tungkol sa HIV at iba pang sexually transmitted diseases, maaaring pumunta sa pinakamalapit na social hygiene clinic sa inyong lugar o kaya ay bisitahin ang mga social media account ng mga HIV testing at treatment hubs tulad ng Pinoy Plus, Love Yourself Incorporated at #HIV and AIDS Support House Incorporated. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, asahan na ang mas maginhawang HIV consultation sa San Lazaro Hospital sa Maynila matapos nitong ilunsad ang online patient appointment system. Sa ilalim ng programa, mas madali na ang pag-schedule ng mga serbisyo tulad ng medical check-up o lab test.
Ang balitang yan sa pagtutok ni Boy Gonzales. Inilusad ng Department of Health ang Online Patient Appointment System o PAS sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang nabanggit na sistema ay malaking tulong sa mga pasyenteng nagtutungo sa naturang hospital, lalo na sa mga may sakit na HIV. Anya, sa pamamagitan ng sistemang ito, makakasiguro ang mga HIV patient na hindi masasayang ang kanilang pagpunta sa San Lazaro Hospital dahil sila mismo ang magtatakda ng oras at araw ng pagpunta sa ospital kung saan confidential ang kanilang impormasyon. Sinabi pa ng kalihim, walang dapat ikabahala ang mga nabanggit na pasyente dahil secure o sigurado ang kanilang schedule at mismong sila na rin ang maglalagay kung anong serbisyo ang nais nilang makuha. Una nang inilusad ang sistemang ito sa Jose Reyes Memorial Medical Center at Dr. Jose Pabella Memorial Hospital. Ang pagkaparehistro dito ay inaabot lamang ng 2 hanggang 3 minuto. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, bumubugso pa rin ang southwest monsoon sa western sections ng Luzon. Magpapaulan ito sa Batanes, pababa ng Ilocos Provinces, Abra, Zambales hanggang sa Bataan at isla ng Palawan. Magpapaulan din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Bangsamoro, gayon din sa Davao Provinces maliban na lamang sa Davao del Norte. Simula kahapon, pansamantalang itinigil ng Pag-asa ang paglalabas ng heat index forecast, kasabay ng pagpasok sa panahon ng tag-ulan. At nakatakda itong bumalik next year, March 1, 2026, sabay sa muling pagpasok ng tag-init. Pero hindi po ito nangangahulugan na mula ngayon ay hindi na tayo makakaranas ng delikadong heat index sa anumang bahagi ng ating bansa. Kahit kasi tag-ulan na, ay may tinatawag tayong monsoon breaks, kung saan nawawalang epekto ng habagat na karaniwang tumatagal o umaabot ng ilang araw hanggang ilang linggo. Samantala, pamilyar ba kayo sa tinatawag na Pomodoro Technique, kung saan inoorasan ng work at pahinga mula sa isang task? Ang tanong, bakit nga ba ito ginagawa? Para sa iyo na mahilig maghabol, ang timer ay nagsisibing visual reminder na may hinahabol tayong deadline kaya napipilitan tayong gumalaw sa loob ng itinakdang oras. Effective din ito upang maalis ang distractions o attention residue na dulot ng multitasking. At higit sa lahat, swak din daw ang timer para sa mga self-proclaimed perfectionist dyan na hirap maka-move on kay X, sa mga simpleng detalye tulad ng pagpili ng font size sa loob ng ilang oras. Isang muting paalala, tumatakbo ang oras. May gawin man tayo o wala. Kaya naman, wag natin itong sasayangin. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanumpa na bilang bagong Pangulo ng South Korea, si Liberal Party candidate Lee Jae-myung sa bisa ng isang snap election. Habang nagkalat naman ng milyong-milyong bubuyog sa Washington matapos ang isang aksidente. Ang mga balitang mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Naiproklama na bilang ika-14 na Pangulo ng South Korea si Liberal Party candidate Lee Jae-myung sa isinagawang snap elections. Yan ay matapos patalsikin sa pwesto ang dating Pangulong si Yoon Suk-yeol mula sa pinutupad nitong panandaliang martial law noong nakaraang taon na naharap sa patong-patong na kaso. Naitala rin sa nasabing eleksyon ng highest turnout sa kasaysayan ng kanilang botohan kung saan tinatayang mahigit 44 million voters ang bumoto ngayong taon. Nangako naman si Lee na ibabalik nitong nasirang pagkakaisa at manumbalik ang nawalang integridad ng kanilang bansa. Samantala, dako naman tayo sa Amerika. Isang truck na may kargang daan-daang pantal ng pukyutan ang bumangga matapos mawala ng kontrol sa Whatcom County, Northwestern Washington State. Ayon sa Whatcom County Sheriff's Office, tinatayang nasa 14 milyong bubuyog ang nakawala habang nagkalat din sa kalsada ang mga pukyutan. Nasa 200 ng beekeepers naman ang dineploy para agad ma-recover ang mga bubuyog. Wala namang napaulat na nasaktan mula sa nangyaring insidente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Opisyal nang kinoronahan si Christine Julian o CJ Opiaza bilang kauna-unahang Miss Grand International na nagmula sa Pilipinas. Ang Pinay Beauty Queen emosyonal sa nangyaring crowning ceremony. Ang mensahe ni CJ sa mga kababayan sa Showbiz Report na ito. To the new Miss Grand International 2024 from the Philippines! Di napigilan maging emosyonal ni CJ Opiaza ng formal na kinoronahan bilang bagong Miss Grand International 2024. Ang founder ng MGI na sina What It Saraguisil ang nagsuot ng korona sa Pinay Beauty Queen. Isang green and gold gown na gawa ng designer na si Mac Tumang ang inirampa ni CJ sa crowning ceremony na ginanap sa Bangkok, Thailand. Sa isang bahagi ng programa, binalikan ang naging performance ni CJ sa MGI pageant Oktubre noong nakaraang taon, kung saan first runner-up ito kay Rachel Gupta. Ngunit kamakailan lang ay nag-resign ang Indian Beauty Queen kasunod na makinaharap na issue sa pagitan nila ng organisasyon, dahilan para si CJ ang humalili sa pwesto at maging kauna-unahang Miss Grand International na nagmula sa Pilipinas. There are different versions and meanings of winning in life, but this is my golden moment, and this is a historic win for the Philippines. Sa pagtatapos ng seremonya, inanunsyong sa linggo, June 8, kasado na ang isang grand homecoming event para kay Miss Grand International 2024, CJ Opiaza. Simula noon hanggang ngayon, kahit nasan akong entablado, naririnig ko yung mga sigawan nyo. Ganon din kagalak yung puso ko na makita kayong lahat na sinaselebrate itong pagkapanalo nating lahat. At sa aking pagbabalik, Viva Artist Agency nagbabala sa publiko laban sa deepfake video ni Ann Curtis na ginagamit para mag-promote online. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRV. Abangan sa aming pagbabalik, rider at angkas nito sugatan matapos salpukin ng rumaragasang rice cooker. MBC TV Sports, Alex Iala maagang umexit sa Birmingham Classic sa United Kingdom. At sa EO, ano nga ba ang pinagkaiba ng ulan at ambon? Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sasampahan ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang motorcycle rider na kumaladkad sa isang nakataling aso sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero ang sospek may paliwanag sa insidente. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Motorcycle rider na kumaladkad sa aso sa Kalasyaw, Pangasinan tukoy na. Natukoy na ng mga otoridad ng rider na nakuhanan sa isang viral video habang kinakaladkad ng aso sa kalsada sa barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon kay Kalasyaw Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, ang rider ay isang 32 anyos na lalaki na residente ng poblasyon sa nasabing bayan. Depensa umano ng rider na mabagal lamang ang kanyang pagpapatakbo sa kanyang motorsiklo kung saan nakatali sa likuran ng kanyang aso. Noong una niya nakakasabay pa raw ito sa kanyang motorsiklo, pero nang mapagod na at napansin niyang nakakaladkad na, isinakay na lamang niya sa kanyang motorsiklo. Ganun pa man, ayon kay Police Lieutenant Colonel Lopez, may pananagutan sa batas ang nasabing rider kaya inihanda nila ang kaso ng paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 laban dito. Kinumpirma naman ng Kalasyaw Municipal Veterinary Office na sa kanilang pagsusuri sa aso'y nasa maayos itong kalagayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nang dahil naman sa isang rice cooker, sugatan isang driver ng motorsiklo at angkas nito habang nagmamaniho ng motorsiklo sa National Highway ng Barangay Emilda, bayan ng Mondragon Norte, Samar. Ayon sa report ng PNP, nadisgrasya ang nasabing driver na aksidenteng mahulog ang isang dalang rice cooker ng kasabay nitong tricycle. Ayon pa sa report ng kapulisan, magkasunod ang dalawang sasakyan, itong tricycle at motorsiklo. At pagdating sa lugar, aksidente na nahulog ang rice cooker na nasa tricycle at nahulog sa likuran na bahagi at nagpagulong-gulong sa kalsada. Tinamaan ng rice cooker ang nasabing driver ng motorsiklo na nasa likuran ng nasabing tricycle at nawalan ito ng balanse at natumba sa kalsada. Ang nasabing driver at angkas nagtamo ng mga sugat sa katawan na agad na isinugod sa RHU Mondragon. Samantala, nasa kustodiya naman ng pulisya ang dalawang sasakyan. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 1.2 million pesos na laga ng umano'y sabu ang na-recover sa tatlong mga lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Everlasting, Barangay 18, lungsod ng Bacolod. Ang mga sospek kinilala na si Romeo Gumban, 53 anyos, at Segundo Pasigado, 41 anyos, residente ng Purok Sirisa, Barangay 27 ng nasabing lungsod. Ayon kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Antonio Benitez, nakuha sa mga suspect ang mahigit 15 grams ng umano'y shabu na more or less 80 grams at mayroong standard drug price na 544,000 pesos. Habang nahuli din ang mahigit 600,000 pesos ng umano'y shabu kay Joselito Torelio ng Procabuhi, Barangay 10, lungsod ng Bacolod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patuloy ang dedikasyon ng Davao City Police Office o DCPO sa pagbibigay ng tapat at buong pusong serbisyo para sa kaligtasan at kapayapaan ng lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director, pinaigting ng DCPO ang kampanya kontra illegal na droga sa tulong ng aktibong suporta ng komunidad. Sa loob lamang ng 24 oras, matagumpay na naisagawa ang dalawang anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkahuli ng dalawang drug personalities at pagkakumpiska ng hinahinalang shabu na nagkakahalaga ng 291,040 pesos batay sa standard drug price. Ang dalawang istasyon na naisagawa ng operasyon ay ang Kalinan Police Station at ang Maa Police Station. Pinasalamatan din ng DCPO ang mga opisyal ng barangay, ang lokal na pamahalaan at ang mamamayang patuloy na nagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa illegal na droga. Ayon sa DCPO, ang illegal na droga ay pangunahing dahilan sa paglaganap ng krimen sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya hindi titigil ang kanilang hanay sa pagsasagawa ng operasyon o pamatiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa lahat ng Davaoenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong nakapasok na tayo sa rainy season, for sure ay iba't ibang pananggana naman sa ulan ang hindi mawawala sa ating mga bag. Ngunit ang ilan hindi nagdadala dahil baka naman daw ambon lang ito at hindi ulan. Ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng ulan sa ambon na pinagtatalunan ng ilan? Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Ngayong papasok na naman tayo sa panahon ng tag-ulan, sigurado na naman ang sunod-sunod na buhos ng ulan ang ating mararanasan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 20 tropical cyclones ang average na pumapasok sa ating area of responsibility o PAR at nasa 8 hanggang 9 rito ay tumatawid mismo sa ating bansa. Kasabay niyan, isa sa pinagtatalunan ng marami ang pagkakapareho daw ng ulan at ambon na ayon sa mga eksperto, ang mga ito ay magkaiba. Ayon sa pag-aaral, ang ulan ay ang general term sa phenomena. Maaaring umulan ng malakas, umulan ng mahina o kahit umulan ng yelo. Samantala ang ambon naman ay isang uri ng ulan at nakadepende sa sukat ng patak ng ulan.
Ayon sa Met Office, isang meteorological service na nakabase sa UK, ang ambon o drizzle ay may sukat na 0.5 mm in diameter o 0.02 inches, samantala kung lumampas ang patak sa sukat na ito ng hanggang 2 mm o higit pa, ay iko-consider na itong isang ulan. Bagamat pareho itong nabubuo sa proseso ng precipitation, ay mas mabigat at mas mabilis pa rin ang ulan habang ang ambon ay mabagal at mas gentle dito. Magkaiba rin sila ng ulap na pinanggagalingan. Ang ambon ay nabubuo sa stratus at low stratocumulus clouds o manipis at malapad na ulap, habang ang ulan ay mula sa iba't ibang klase ng makakapal na ulap kung saan may nabubuong ice particles na dahilan ng mas malaking droplets. Para sa mas madaling paliwanag at pagkukumpara, ayon sa mga eksperto, maituturing na ulan kung ang patak ay nararamdaman mo sa iyong mga balat, mahina man ito o magaan. Habang ambon naman kung ikaw ay nababasa pero hindi mo maramdaman ang mga pagpatak. Ngayong tagulan, mapaambon o ulan man yan, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto upang makaiwas sa sakit o sakuna. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, maagang umexit si Filipina tennis star Alex Ayala sa ginanap na Birmingham Classic sa United Kingdom. Nabigo si Ayala na makausad sa unang round ng singles sa kamay ng Czech player. Ang mga detalye sa report na ito. Naonsiyami ang kampanya ni Alex Ayala sa Birmingham Classic sa United Kingdom matapos ang maagang pagkatalo sa unang round ng kapwa singles at doubles tournaments. Matapos ang halos 3 oras na laro, nabigo ang ikatlong seeded na si Ayala laban sa Czech player na si Linda Fruhvirtova sa unang round ng singles na ginanap nitong Miyerkules ng madaling araw. Matabilang unang 2 set ng laro, ngunit agad nakabawi si Fruhvirtova at nagkamit ng 4-1 na kalamangan sa ikatlong set bago tuluyang naiuwi ang panalo. Si Fruhvirtova na pang 152 sa ranking ng Women's Tennis Association ay kasalukuyang 20 years old tulad ni Ayala. Magugunitang noong Lunes, nabigo rin si Ayala kasama ang Swiss partner na si Rebecca Mazarova kontra sa Australian duo na si Storm Hunter at Ellen Perez sa unang round ng doubles tournament. Bago ito, nabigo rin si Ayala sa unang round ng singles ng French Open at sa ikalawang round ng doubles ng Roland Garros noong nakaraang linggo. Kasalukuyang nasa 73rd spot ng world rankings ang 20-year-old na Filipina tennis star. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Biktima na rin ng mga gumagawa ng deepfake video online ang aktres na si Ann Curtis. Kasunod niyan, agad naman nagbabala sa publiko ang talent management ng aktres tungkol dito. Narito ang aking showbiz report. Nagbabala ang Viva Artist Agency talent management ni Ann Curtis sa isang deepfake video na kumalat online. Dito kasi aakalain mong pinopromote ng aktres ang isa raw financial project pero sa totoo ay gawa lamang ng AI o Artificial Intelligence ang naturang video. Sa inilabas na pahayag ng Viva, ipinagbigay alam nila sa publiko na hindi konektado si Ann sa naturang Facebook page. Ang video ay ginawaan niya ng walang pahintulot mula sa aktres o kanilang kampo. Babala pa nito ang sino mang mapatunayang responsable sa paggawa ng naturang deepfake video ay mananagot sa batas. Sa huli, nagpaalala ang Viva sa lahat na mag-ingat sa mga online scam. Samantala, heto naman hindi deepfake o edited. Napasana all ang netizen sa latest IG post ni Ann Curtis. Ang nag-iisang Diyosa kasi muli na namang nakasama ang K-drama superstar na si Park Bo-gum. Nangyari ito nang dumalo ang actress TV host sa world premiere ng Prime Video series na Good Boy sa Thailand. Bukod kay Bo-gum, na-meet din dito ni Ann ang Korean actress na si Kim So-hyun at aktor na si Lee Sang-hee. Kung matatandaan, taong 2019, si Ann Curtis ang nag-host sa Manila fan meet ng Korean star na nakilala din sa mga seryeng Reply 1988, Record of Youth at When Life Gives You Tangerines. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Jewel. At Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita
ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.